Hello guys! Hello para to sa lahat ng mga Sagittarius. Okay Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede ka makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay, first card natin is main female, so babae. So, ang focus mo sa ngayon is isang babae. Kung babae ka, focus mo siguro ikaw or isang babae. Or kung lalaki ka, is either love life yung focus mo. Isang babae na medyo may edad na, pwedeng siya ay matandang dalaga, or pwedeng isa siyang teacher, or kung ano man ang profession niya, na medyo may edad na siya. Oops, sorry. Okay, moonflower. This is lotus. Bloom even if no one was. Oh, diba? Sinasabi ng baraha dyan sa'yo, yan, resonated sila sa bawat isa. Tingnan mo. Kasi sinasabi, bloom even if no one is watching. So, like for example, kahit maedad ka na, wala ka pa ring asawa, sinasabi ng baraha sa'yo na okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Hindi mo naman kailangan ng relationship para maging masaya ka. Parang bloom even no one is watching. Maging masaya ka, maging buti kang tao kahit walang nakakakita sa'yo. Diba? Totoong happiness. Totoong saya. Okay. Okay. Page of Pentacles. Okay. Ayop nakikita nyo guys. Kikita nyo ba? Okay. So, these cards, nagsasabi sa'yo na meron ditong Sagittarius na maybe you're suffering financial. Maybe may suffering ka financial problems or anything na nagsasuffer ka. Or maybe physical health problems. Maybe yung anak mo or kung sino man siya, magulang. And nakakaramdam ka ngayon ng parang panghihinayang. Parang nagsisisi ka. It's either, halimbawa kung ano man tong pinagdadaanan mo ngayon na financial problems, physical health problems, emotional problems, parang sinisisi mo yung sarili mo. Knight of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo na isang good news, isang magandang balita ang posibleng darating sa'yo na pwedeng pagkakitaan. Ang kailangan mo dito is, kailangan mo mag-research. It's either job offer siya, business offer, or relocation, travel. You need to search, you need to study, you need to search for information. Kasi baka magkamali ka sa decision mo. Okay. Messages, good news, paperwork, documents, contracts, information na pwedeng magdala sa'yo ng happiness, pwedeng magdala sa'yo ng celebration. So, maybe there's a good news about wedding, about birthday celebration, invitation, signing of contract, about end of problems, end of negativity or toxicity. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na wag tayong masyadong mainip, wag tayong masyadong magmadali. Kailangan natin magpasensya. Kailangan nating maghintay. Kailangan muna nating makarecover. So, like for example, if you experience financial problems, sinasabi ng baraha sa'yo dito na you need to recover from that financial problems muna bago tayo makapag-decide. Like, halimbawa, nalugi ka, nawalan ka ng trabaho, tapos may gusto kang bilhin. You need to wait. You need to be patient. You need to think. Okay? Kailangan mong mag-isip. Kailangan mo munang maging, kumbaga, parang wise.
ay kailangan mo munang magpasensya. Ang sinasabi ng baraha dito na, halimbawa, kung may financial problems ka, at the same time, physical health problems, hindi ka makakapagtrabaho. So, habang wala kang pera, habang wala kang trabaho, huwag ka munang mag-iisip ng mga material things na gusto mong bilhin, gusto mong i-purchase, gusto mong i-invest, ganyan, ganito. Okay, so dito sinasabi ng baraha sa'yo na maraming good news, maraming good information, confirmation na posibleng darating sa'yo. You need to be patient. Kailangan mo maghintay. Huwag tayong magpadalos-dalos. Huwag tayong masyadong atat sa mga decision making natin. Okay. King of Wands. Like for example, rejection. So, halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho, tapos hindi ka natanggap, ayos lang yun. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na mayroon ditong mga possible na misunderstanding because of family. May mga misunderstanding na pwedeng maganap because of siblings siya na misunderstanding. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na ayos lang yun. Ayos lang magkaroon ng misunderstanding. Kinakailangan mo ditong maging mapasensya. Nakikita ko na merong King of Wands dyan eh. Maybe ikaw yan na King of Wands or yan yung energy mo. Yung parang isa kang breadwinner, parang related to sa mga OFW. OFW, nagtrabaho sa ibang bansa for several years, tapos pag uwi sa kanila, walang naipon, kasi padala ng padala, and then natagalan sila sa Pilipinas, nagbakasyon, hindi nakabalik, and then nagiba yung trato sa kanila ng kanilang pamilya, diba? Yung parang nagiba yung trato ng family mo sa'yo, na because you don't have job anymore, pwedeng hindi ka na nila priority. And pain and heartaches yung naramdaman mo because of your family. Huwag kang mag-alala kasi sinasabi ng baraha, lahat ng sacrifices mo, lahat ng ginawa mo, worth it yun. So, hindi ka dapat nag-aalala, diba? Hindi worthy yung pag-aalala dyan kasi alam mo sa sarili mo na gumawa ka ng best, or alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung tama. So, yung pagtulong sa pamilya, napaka-importante yan. And, hindi ka dapat natatakot. Kumbaga, yun, huwag kang matakot kasi hindi sa lahat ng oras, ganyan yung situation. May pagkakataon na maayos at maayos din yung sitwasyon. Okay? Ganon talaga ang buhay. Ganon talaga eh. Pag wala nang maitulong, wala na. Yan yung isa sa mga problema ng OFW. Kaya nga, di ba, advisable yun na kailangan mag-ipon tayo ng pera. Hindi tayo dapat na padala ng padala. Dapat yung padala mo, moderate mo siya. Moderation lang. Hindi naman lahat dapat ipadala sa pamilya. Diba? Okay, so yan guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!